Matapos sumampa sa 50 pesos level ang palitan ng piso kontra dolyar sa mga nagdaang linggo, ibinida ng palasyo ang muling pagbalik ng piso sa 49 level. Positibo rin ang pananaw ng World Bank saan nila ipaglago ng ekonomiya ng bansa. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Nagsara sa 49.77 ang halaga ng piso kontra dolyar, kaya naman ipinagmalaki ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella ang pagbalik ng piso sa 49 level. Ito raw ang biggest single gain ng piso mula noong March 2016. Tumaas din ang Philippine Stock Exchange Index ng 0.45%, pinakamataas na level sa loob ng 6 na buwan. Ang lahat ng ito, nangangahulog ang nananatiling mataas ang kumpiyansa ng mga negosyante sa paglago ng ekonomiya ng bansa. February 17, 2017, simulang pumalo ang piso kontra dolyar sa 50. Positibo rin ang forecast ng World Bank sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Humina man daw ang piso and could lead to higher export competitiveness because it is in essence now cheaper to export goods, to produce in the Philippines and export cheaper abroad. Ayon sa World Bank, lumago naman ang ekonomiya ng bansa ng 6.8% noong 2016 sa kabila ng mahinang kalakalan. May mga pagkakataong negatibo ang export sa ilang buwan noong 2016. Pinuna rin ng World Bank ang maraming proyekto ng pamahalaan pero kulang sa panggastos. Fiscal expansion is really a necessary path if you want to increase investment on the public side. It is not in that sense a criticism, but it is a risk that it is not matched with a similar amount in revenue increase, and that is the plan of the current discussed tax reform. Then it could lead to issues of fiscal sustainability. Makatutulong daw rito kung maipapasa ang panukalang tax reform package na nakabinbin pa sa Kongreso. Maganda rin daw kung mapapalago natin ang exports at magagamit ng maayos ang ating bentahe sa ibang bansa, ang ating mas batang populasyon. Tina Panganiban Perez, GMA News.